Nagkaroon kami ng dialogue June 10, itong coalition, June 10 Landed Coalition, hindi kami hinarap ni Estrella. Pero yung mga kaso pinagpapasapasahan pa rin, dati pa rin, mula sa mga pangulong daan, ganun pa rin. Tinuloy pa rin namin ang pag-uusap sa kalawang pagkakataon, July 14, ganun pa rin, hindi humarap si Estrella. Sabi nga namin kahit 5 minuto lang na humarap ang sekretary, para pag-usapan yung mga seryoso sintid na usapin sa reforma sa lupa, ay hindi humaharap. Ang ginagawa ng sekretary ni Bongbong Marcos, iminamakisimize ang media. Nasa media lagi, nagbibigay ng mga titulo, pumunta sa mga pariba. Ando na nga kami, 15 kaso ang dinresolba. Ngayon, ang ginagawa namin dito, kung ganyan din lang naman pala, ang sasabi ng mga kasama kong magkasaka, walang say-say din ang sasabihin ng Pangulo ngayong SONA. Kung yung sekretary niya na nangasiwa ng tanggapan sa reforma agraryo hindi humarap sa amin sa mga dialog ng pagpapasag-usapin, anong sasabihin ng Pangulo sa SONA sa pag-ulat ng magkakasag agrikultura? Pangulo ng reforma sa lupa, malamang wala. Charger. Ay, ano? Ngayon, kung ganito ang mangyayari sa SONA ni Pangulong Marcos, ano pa kaya asahan namin? Kanya sekretary nga hindi humarap. Kaya panawagan namin, Extension. una po sa Maikli Ensure, ang galing niya si Estrella, palitan niya ng isang tao niyang maasahan niya, kaharap mismo sa mga mag-asaka. Kasi sabi nga nung N-Bank, kahit may 5 minuto lang noon, ang tungkulin ng DAR ay harapin lang kanya partner agency. Ang partner agency namin ay ang DAR, pero hindi humarap ang sekretary. Kaya unang pwede gawin ng Marcos, panawagan namin, tanggalin niya si Estrella bilang sekretary na DAR kasi walang pag-asa ang mga mag-asaka sa kanya. Ang ginagawa niya, minamaksimate niya ang media sa kanyang pagpapapogi, di man namibigay ng titulo, namibigay ng lupa, na libre. Sa totoo, wala. 15 kaso na hindi niya hinarap. 18 kaso sa Visayas at mayroong kaso sa Mindanao. Libo-libong kaso yan hindi hinarap, hindi nalusahan ng sekretary na ito. So yun yung tingin namin sa usapin ng aktual mismo na paggumpa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung kaya ba resolbahin ang reforma sa lupa hanggat nandiyan ka ako si Estrella, malamang hindi niya kaya resolbahin ng Pangulong ito sa kasalukuyan. Yun po yung aming direto doon sa panawagang patatagan. Okay. Okay, si Dean Rene of Rene yun. Well, nakakalungkot pakinggan yung binanggit ng ating kasamang leader magsasaka. Pero ngayon po, pansandaling tumigil yata ng putukan sa Senado. US sa Middle East. Sa Meron gera. ng tigil putukan, ceasefire. Then, itong weekend, hindi ko alam kung weekend daw pero pag Lunes yata, hindi ko alam kung magre-resume. Pero, Weekend ceasefire. ang malaking problema po ng bayan ngayon, naroon tayo sa dagat ng uncertainty. Maraming Pilipino, ordinaryong Pilipino, manininda, manggagawa, magsasaka, kahit na mga professional, mga small, medium business, parang very uncertain anong darating bukas. Bakit po very uncertain? Tingnan niyo yung peso, tuloy-tuloy ang pagbulusok. Magkano na po, Ma'am Marce? 62? 62, 61 nung nakaraang Oo, Biyernes. papunta na tayo sa 62. Ay, ko ano, from 50. Ano na, medyo malaki po yun. So, ngayon, mabuti kung yun lang ang source of uncertainty. Trabaho. Saan magagaling ang trabaho? Wala naman bagong industriya na tutulak. Mga announcement lang. Ano po yung announcement? Na may mag-i-invest. Pero, wala namang So, itong dagdag na sahod na binigay, ang daling napawi ng inflation at saka ng devaluation na baka kaunti na lang matira in real kan. So, yung sinabi ni Ma'am Marce na ang pinaglalaban natin ay living wage, living income. Ibig sabihin, sweldong nakabubuhay at
kitang nakabubuhay para sa mga magsasaka, sa small vendors, etc. So, mangyayari lamang yan kung maayos ang takbo ng ekonomiya, maayos ang kanayunan. Ang kanayunan at ang buong bansa, binabahan ng imported. Bukod pa sa disaster na dulot ng climate change. So, paano na? Sa kanlunsura naman, binabahan ng kahirapan ng mga tao. At tapos itong flood control, wala 4 na taon na, o 5, ano ba nangyari? Bakit walang tuloy pa rin ho ang baha? Maswerte sila ngayon na wala yatang bagyo, pero tuloy ho yun. So, at yung para gumanda ang takbo ng negosyo, kinakailangang may puhunan na mababa ang interest, pero hindi yung interest na lang ang pinakikitaan po ng maraming bangko. Hindi nagpapautang para magtayo ka ng industriya o magtayo ka ng magandang bukid, kundi para bumili ka ng bagong kotse, nakikita sila sa interest, magpatayo ka ng bahay. Pero ilan lang naman na nakagagawa noon. Lalo, karamihan ng Pilipino ay nasa laylayan na tinatawag. We are very unequal. So, yung po mga pangako ng 2022 nang maupo si Pangulo na sabi niya, pangarap niyo, pangarap ko. Ba ano nangyari doon? So, nasa dagat tayo ng uncertainty. At ngayon nagpuputukan, tumataas ang fertilizer. So, medyo hindi yata maganda itong state of the nation ngayon, state of the people suffering, state of parang panay ang sirko sa Senado tungkol sa impeachment. May sala raw yung mga inaakusahan. May basis daw ng buwan. Yun ang mga inaakusahan, nagsasabihin nag-aakusa, ay kayo ay